Hi guys, it's me Charlotte and welcome back to my YouTube channel. Today is another day, another video, and another vlog. At hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa mga bago updates sa mga videos ko. So for today's video, nandito tayo sa Bulacan. Kasama ko nga pala si Bane. Ito yung pinaka-dream naming dalawa, yung magkasama kami sa isang grupo. Kasi nga naman yung mga naunang grupo ko, hindi man lang kami nagkaroon ng chance na magkasama sa isang grupo. Minsan hindi na sila nagre-reply pag nire-recommend ko si Bane. Hindi ko alam kung bakit nila tinatanggihan si Bane, pero napakagaling talaga ni Bane sa totoo lang. Kahit na ganyan siya, parang ang ganda ng katawan niya sa tuwing sumasayaw siya. Naalala ko pa noon bago kami sumalang sa Hypers na pag-uusapan namin, hindi namin nakalain na magiging magkasama kami sa isang grupo kasi talagang pangarap namin na magkasama kami sa isang grupo kasi nakakatamad nga naman na sumayaw na hindi mo kasama yung best friend mo sa grupo, diba? Share ko lang, naalala ko nung time na merong humuhugot sa kanya at gusto niya ako i-recommend pero tinanggihan ako kasi iniisip nila na magkakaroon ng issue dahil kakaalis ko lang sa una kong grupo. Yung grupo na yun, nagulat pa dahil wala na ako sa grupo na yun, pero ang sabi nila ayaw nila ako isama ba kasi magkaroon ng issue at dahil bago pa lang. Pero ang sabi ko naman kay Bani, wala nga nakakaalam na hindi na ako kagrupo nila kasi tahimik akong umalis, hindi rin ako nag-skandalo o walang pag-aaway na nangyari doon sa GC. Talagang nagsabi lang ako na maglilib na ako sa GC at binila ko lang yung leader at yung ibang mga members. Actually, wala talaga nakakaalam, nagulat na lang sila na wala na. Tapos nagulat ako after a month, may nag-post ng about sa akin kaya nagulat ako kasi sabi ko wala naman akong ginawa at wala rin naman akong pinopost. Sobrang tahimik ko nung umalis sa kanila. Tapos bakit nagulat ako kailan 1 month na akong wala sa group sa kami magpo-post ng ganun. Wala talaga akong post na kahit na ano gaget sa kanila kasi yun talaga iniiwasan ko sa social media ko kasi ayoko rin naman na nagkaroon ng dumi yung wall ko. Ang iniisip ko rin kasi may mga pinagsamahan kami at ayoko rin na masayang nyo. At least kahit na makita nila ako sa ibang grupo, pag nakita nila ako magkakaroon pa rin kami ng beso-beso or magkakaroon kami ng batian pa rin. Ayoko talaga yung may masisira pag umaalis ako. Syempre, friends pa rin. Ang nakakapagtaka pa ako, sino yung pinaka-close ko, yun pa yung nag-post ng about sa akin na hindi naman kami nag-away kaya naiinis ako kasi sabi ko bakit niya ba ako tinitira patalikod na naging okay naman yung turingan naming dalawa. Parang yun na rin yung way na nag-push sa akin na wag nang babalik sa grupo na yun. Umalis lang naman kasi ako sa grupo na yun dahil wala na ako ng budget. Wala rin naman akong trabaho, sa bahay lang ako, tindahan, ending na live ako. Yan ang sabi ko, hindi na rin kasi ako nakakapag-ipon at hindi na rin ako nakakapagbenta ng maayos kaya umalis ako sa grupo na yun. Pero hindi ko rin nakalain na sa tuwing umaalis ako kahit sobrang tahimik na, meron talagang mga bagay na hindi mo maiiwasan na pinag-uusapan ka kahit hindi mo naman ginagawa yun sa kanila. Umalis ako sa grupo ng walang away, as in walang kahit ano, walang ipag-iiskandalo. Umalis ako nung nagpaalam ako ng maayos at nagpasalamat sa lahat ng mga pinagsamahan. Ganon din sa una. Which is yung pangalawang grupo na inalisan ko, ganon din naman. Budget din po yung naging problema. Kumbaga sa ibang mga Pilipino lang na sa kanila yung hindi talaga maiiwasan na hindi pag-uusapan ka or hindi mabubuo yung buhay nila nang hindi ka na pag-uusapan na wala silang pag-uusapang ibang tao. Hindi rin naman ako nagtagal dun sa pangalawang grupo ko ay hindi rin ako nagtagal dun sa unang grupo kasi palagi may issue, lagi may nag-aaway, hindi nagkakaintindihan at ayaw ko yung ganun. Syempre nga naman, ano nga ba naman ang silbi ng Zumba, diba? Para ma-relax ka, para makapag-unwind ka o mailabas mo yung mga sama ng loob mo sa pagsasayo at maging happy yung body mo. Umaatan ka ng Zumba para ma-relax yung isip mo at yung buong pagkatao mo. Pero kung yun din naman yung magiging dahilan na lalong pagkasira ng buhay mo, talaga mawawalan ka talaga ng gana. Pero kung ang Zumba rin naman na magiging dahilan ng pangalawang pagkasira ng mental health mo, talagang ihihinto mo, hindi ba? But anyways, as of now, masaya naman kami sa grupo namin. Talagang sobrang saya ng bonding. Talaga para kami pamilya, para kami magkakapatid. Kahit bago lang kami, hindi kami tinuring na iba. At talagang pinupush nila yung kung ano yung merong talent na meron kami. Sinasabihan nila na huwag kami mahihiya, lalo sa mga moves namin. Kasi talagang ilang kami nung umpisa dito ni Vanessa. And natural lang yun kasi bago ka at bago yung mga nakakasalamuhan mo. Pero hindi nila kami tinuring na iba. At kung kausapin nila kami, parang matagal na kami magkakausap. Tapos masaya lang kasi may mga kainan or meron kaming potluck, bonding. Tapos pag may birthdays, hindi rin kami na basta-basta sa Zumba lang nagkakasama, kundi sa mga ibang bagay din sa mga birthday at iba pang mga practice or basta kahit saan. Kumbaga natuwa kami sa grupo nito dahil sobrang suportahan. Kumbaga kahit papano nagkaroon kami ng peace of mind.